nagbabalik na naman ng babaeng walang pahinga. This is Mervin Tagadadela Vlog. So, babaeng walang pahinga. So, for today's video, meron naman tayong imamarites dahil trending ngayon sa social media si nanay na fashionista. Yes! Nakita niyo ba guys yung trending ngayon sa Facebook? Makikimarites tayo for today's video. So, ngayon, ano kasi nare-relate ako dun sa trending ngayon na about kay nanay na nag-graduation yung anak niya, tapos yung kanyang suot is naka-white dress siya, napak yung kanyang suot, tapos may slit pa na mahaba, tapos meron pa ditong bilog na gold na pang-design sa kanyang sexy na katawan. So ngayon guys, ang daming mga negative na mga sinasabi yung mga tao sa social media, no? Yung mga netizen, yung iba, okay naman, hindi nila hinahusgahan si nanay. Iba naman, as in below the belt sila manghusga. So, binibase lang nila sa suot ni nanay, no? Kahit di naman nila kilala yung isang tao, ginajudge na agad nila. So, ngayon, ako naman tong sawsawera at pakialamera, charot. So, ano tayo, kasi parang na-hurt yung feelings ko. Kasi guys, isa rin din naman akong fashionista. Yes, wala namang masama maging fashionista as long as wala kang inaapakan na ibang tao, as long as hindi mo inutangan yung pambili mo ng gamit mo or yung damit mo na yon na sinuot mo, or wala kang hiniraman, so wala kang inagrabyadong tao, in short, ganon. So ngayon, relate ako dun sa post, kasi nga trending si nanay, hinuhusgahan nga siya na, ano ba yan? Sabi ng mga comment ng mga netizen, ano ba yan? Katanda-tanda na, ganyan pa rin yung suot, parang wala daw respeto sa sarili. Hello, bakit ano ba ginawa ni nanay? Nakahubad ba siya? Nakahubad ba si nanay, ha? Para sabihin mo walang respeto sa sarili? Ikaw yung makitid yung utak, ikaw lang yung mahilig mang judge ng kapwa mo. Paano kasi hindi mo magawa yung nagagawa ni nanay? Kaya ang dami mong satsat, ang dami mong negative na binabato kay nanay. Alam mo ba, si nanay, huwag nating i-judge kasi malay mo naman, diba, yun lang yung way niya na gumaan yung pakiramdam niya, maging yung araw niya, maging positive yung araw niya. Malay mo may pinagdadaanan si nanay sa buhay kasi nanay siya syempre, unang-una pag nanay ka, pagod ka sa pag-aalaga ng mga anak mo, pagod ka sa gawaing bahay, tapos yung asawa mo pa, kung may asawa ba siya or wala, paano kung yung asawa niya wala na, tsugi na, no? Kung ganun yung estado niya sa buhay at yun lang naman yung makakapagbigay sa kanya ng parang kasiyahan na magsuot ng ganun, bakit nyo hinuhusgahan? Bakit nyo inaano na wala siyang karapatan magsuot ng ganun dahil matanda na siya? Hindi pwede. Kayo kasi mga Pilipino, yung mga utak nyo, mga toxic mindset kayo, mga negative kayo. Bakit? Marami naman nagsusuot, yung iba nga nakahubad pa sa social media, pero tawan-tawa pa kayo, gustong-gusto nyo pa mapanood. Pero si nanay, nagsuot lang ng ganun sa graduation, dami nyo nang sinasabi. Ang dami nyo nang, alam mo, na-hurt ako, kasi isa rin naman akong fashionista, no? Isa rin naman ako sa mahilig magsuot ng gusto kong suotin. Kasi, alam mo yun guys, yun yung parang pasaya sa araw-araw ko, nakakapagpasaya kung halimbawa pupunta ako sa ganitong lugar, OOTD ba, OOTD. So hindi niyo ba alam yung OOTD, outfit of the day. So ganun siguro si nanay, mahilig lang talaga siya mag-fashion. Siguro yun yung way niya para maano yung sarili niya, mapahappy siya or maging masaya siya. Malay mo kung may pinagdadaanan sa buhay si nanay na yun lang yung makakapagpasaya sa kanya. Bakit nyo ginajudge? Bakit nyo binabato si nanay na kung ano-anong mga negative comment nyo dyan sa social media? Huwag nyo husgahan si nanay kasi hindi naman kayo as long as walang naapakan yung tao, walang naagrabyado, huwag kayong ganun, di ba? Ngayon, di ba? Nagkaroon siya ng break sa social media, naging sikat tuloy si nanay sa panghuhusga nyo, sa pangbabas nyo. Alam mo yun guys, minsan kasi kung sino yung taong binababa, yun yung tinataas ni Lord. Kasi masyado kasi kayong mapanghusga, masyado kayong perfect sa buhay nyo. Siguro wala kayong ganun na confidence kay nanay, wala kayong confidence na ganun, kaya parang nega yung tingin nyo kay nanay. Ano ba yun? Hindi naman bagay yung suot niya. Ano ba yun? Ang itim-itim naman niya. Ano ba yun? Ganun-ganun. Puro nega yung lumalabas sa bibig mo kasi hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang suotin yung mga gusto mong damit na kaya ni nanay suotin. Yun lang yun yun lang yung katotohanan sa atin. Huwag tayong masyadong toxic or negative thinking sa kapwa natin kasi kung ano yung nagagawa ni nanay na hindi mo magawa
Ay, hindi na yung problema ni nanay. Problema mo na yon kasi hindi mo kaya yung confidence ni nanay na meron siya. Eh, ikaw wala. Kahit pa maganda ka, sexy ka, eh kung wala kang confidence sa sarili mo, eh, hindi na yung problema ni nanay. Hindi na yung problema ng mga taong may confidence sa sarili, may tiwala sa sarili na kayang suotin kung anong gusto nilang suotin. Katulad ko, wala akong pakialam si banda kung anong sabihin nila. As long as hindi ko hinihingi yung pambili ko sa kanila, hindi ko inutangan, wala ako inaagrabyado, go! Suotin mo yung mga gusto mong suotin kung yun lang naman nakakapagpasaya sa sarili mo. Huwag mong intindihin yung ibang tao kasi wala naman ambag sila sa buhay mo. Yun lang yun. Yun yung totoo. Diba? Wala nang pakeme-keme. Ano na to? Direct to the point na tayo, no? Masyadong mapanghusga talaga yung mga ugaling Pilipino. Pero sa ibang bansa, wala naman yun eh. Pabunggahan pa nga ng suot pag sa ibang bansa, diba? Pasiksihan. Bakit dito sa atin, big deal yung mga suot, yung mga kung magpapariban pa sa graduation, dapat hindi ninyo na yung pinoproblema eh, kasi hindi naman kayo nagbabayad, hindi naman kayo magbabayad, diba? Kung ano yung carry ng tao, kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya, sa sarili niya, kung yung makakapag-boost ng confidence niya, kung yung makakapagpasaya sa buhay niya, kung yung makakatanggal ng stress niya sa buhay, ba't niyo pa pakialaman? Ba't niyo pa magko-comment kayo na napaka-nega? Masyado kayong negative sa buhay niyo. Diyos, kung hindi niyo kayang suotin, wag na, zipper your mouth na lang. Wag na lang comment-comment kung wala naman may tulong sa kapwa. Ganun lang yun, Diyos ka. Masyado kang judgmental. Tingnan mo muna yung buhay mo kung nakapagwalis ka na sa harap ng bahay mo bago ka mag-comment doon kay nanay. Diyos ko, o tuloy ngayon si nanay, o nagkaroon ng break sa social media, o tingnan mo, magkakapera na siya, sikat pa siya, o di ba? Alam mo si nanay, fashionista lang. Walang masama sa pagiging fashionista. Kahit pa matanda ka na, kahit pa anong status mo sa buhay, kung anong katawan mo, as long as wala kang inaapakan, yun yung pinaka-importante sa lahat. Yun. Hindi yung masyado kang chismosa, masyado kang judgmental. Apaka-perfect mo, perfect ka ha? Perfect ka, para kang pinanganak na walang kakulangan sa sarili mo para makapaghusga ka sa kapwa mo. Huwag ka masyadong ganyan, ano? Nakakairita yung mga ganyang toxic mindset, crab mentality ng mga Pinoy. Masyadong mapanghusga sa kapwa, yung sarili naman, mukha naman toko. Yan lang. Relate ako. Galit na galit yarn. So, ayun lang for today's video. And thank you for watching. I-upload ko yung aking video dito. Tapos i-upload ko si nanay. Pagmamalaki natin si nanay dahil may confidence sa sarili niya kahit matanda na siya. Yun. Diba? As long as di niya pinapabayaan yung mga anak niya, yun yung importante. Hindi yung puro ka nega. Puro ka judge. Ano ka? Judge? Hukom ka hukom? So yun lang. That's all for today's video. And thank you for watching. Diba? Huwag kang ganun. Huwag tayo nanguhusga.